kung medyo tight ang budget mo pero naghahanap ka ng phone na pwede mo magamit as your daily driver phone or kaya kahit second phone, baka itong Itel P55 4G ang isa sa mga pwede mong pagpilian. Dahil may presyo lang naman to ng 4,000 plus pesos na kung saan merong saktong performance para sa kanyang presyo. Kaya sa video na to, i-review at pag-uusapan natin itong device na to para malaman natin kung ano nga ba talaga yung kayang ibigay neto, mga limitations neto, and also ano yung mga dapat natin i-expect sa isang budget level phone. Kaya ngayon, pag-usapan na natin. Let's go! Okay, a month ago, na-review na natin kapare ko yung Itel P55 5G nito, which is yung 5G version nitong Itel P55. At doon sa nakita natin, yun talaga yung pinakamura at pinaka-solid na phone under 6,000 pesos na naka 5G na. At as of now, yun pa rin yung nangunguna at pinakamurang 5G phone na nangunguna sa market at meron ding magandang performance para sa kanyang presyo. And knowing Itel mga kapare ko, alam natin na magre-release pa rin to ng phone na mas mababa pa yung presyo. At yun na nga itong ating Itel P55 4G version. Okay, inside the box, ito yung mga makikita natin. Nandito yung ating phone, which is yung Itel P55 4G. Nandito yung ating SIM injector. Nandito yung ating warranty guide. Meron din tayo ditong clear jelly case. Meron tayo ditong power brick na 18 watts. And then, nandito na rin yung ating charging cable at earphone na kasama. So, nothing special naman sa mga inclusion na kasama sa box niya. Exception lang doon yung ating earphone. Dahil bihira na yan mga kapare ko. Anyway, pag-usapan na natin mga kapare ko yung looks and design ng device na to. So, kung ikukumpara natin to sa Itel P55 5G, makikita natin talaga kapare ko na napakalayo ng itsura nila sa isa't isa. However, medyo same sila sa finish, pero pagdating sa kanyang back part and also front part, kitang-kita naman na medyo mas modern talaga tingnan itong ating Itel P55 4G. Pero hindi na natin kinakailangan pang i-deep dive yung comparison ng dalawang yan, basta alam na natin na magkaiba silang dalawa pagdating sa design. And speaking of design ng device na to, for sure purgado na kayo dito dahil nakita nyo na to sa Infinix Hot 40 series and also Tecno Spark 20 series. Yes mga pare ko, nandito pa rin yung walang kamatayang iPhone look design. At kung hindi nyo napapansin, ito na yung mga nagiging new norm design pagdating dito sa mga budget level phone. Hindi ko nilalahat ng phone pero yung mga kilalang brand ginagawa ito. So, yun lang naman yung medyo takeaways natin about dito sa design niya. At hindi na natin pag-uusapan yung looks niyan kasi for sure purgado na kayo sa design na yan. Kaya pag-usapan natin yung kanyang finish. So, sa finish nito mga pare ko, meron tayo ditong matte finish and then itong variant na meron tayo is yung Moonlight Black. Usually parang narinig ko na yan doon sa Tecno Spark series, di ba? Yung Moonlight Black. Anyway, pagdating dito, kagaya na sinabi ko, matte yung finish niya and then maganda naman yung kanyang design. At kung titingnan natin maigi kapare ko yung back part ito, merong konting detail. Dahil parang meron siyang rainbow effect kapag nasisinagan siya ng araw. Yan kung makikita ninyo dyan, parang meron siyang flare something or parang merong umuukit dyan na part. Hindi ko alam kung ano yung tamang terminology dyan, pero yun, para siyang merong rainbow effect which is nagbibigay ng konting detail pagdating sa kanyang design. At maganda yun, pero ang dami ko na nakita na ganon sa mga budget level phone, kaya hindi na rin masyadong surprising yun. Anyway, pagdating naman sa bottom side ng phone na to, makikita natin dito kapare ko yung ating audio jack, isang microphone, USB-C charging port, at isang stereo speaker. Pagdating naman sa right side nito mga pare ko, makikita natin dito yung ating side-mounted fingerprint and also power button at the same time, at saka yung ating mismong volume rocker. At pagdating nga pala sa sensor ng kanyang fingerprint, na-miss ko talaga yung mga side-mounted fingerprint dahil pretty accurate at mas mabilis siya or mas responsive siya. Anyway, pagdating naman sa top side nito mga kapare ko, walang nakalagay dito, napakalinis lang. At pagdating naman sa kanyang left side, dito natin makikita yung ating SIM card tray na supported yung dalawang nano SIM card slot and also macro SD card slot mga kapare ko. At kung pag-uusapan naman natin yung pinagkaparehan ng Itel P55 5G sa Itel P55 4G, dyan papasok kapare ko yung ating display specification. Dahil same na same lang sila mga kapare ko na merong 6.6 inches 720p IPS LCD display na meron ding same na 90Hz high refresh rate support. At pagdating sa kanyang wideband security level certification, same lang din sila na naka L3 mga kapare ko. Same lang din sila na merong makapal na chin and makapal na bezel na makikita naman natin sa display natin. At kung meron man silang pinagkaiba pagdating sa kanyang screen, syempre yung ating punch hole camera pagdating dito sa Itel P55 4G, dahil yung sa atin is naka-traditional drop notch pa rin na display ng camera, which is yun nga medyo old school yung dating ng Itel P55.
5G. And anyway, iset aside na nga pala natin yung pagkukompare natin ng dalawang phone na to dahil hindi naman to comparison video. Pag-usapan natin yung display specification nitong Itel P55. So, dito sa nakikita ko, okay naman to kung manonood lang kayo dito ng mga YouTube videos, mag-browse kayo sa Facebook, or kaya gagamitin nyo lang talaga to para pang stream or manood ng mga anime, movies, pwede. Yun nga lang, huwag kayong aasa na makakakuha kayo dito ng Full HD Plus display or ng mga Full HD movies or anime pagdating sa Netflix dahil nga naka-widevine L3 lang ito. Kaya asahan ninyo na nasa 360p or 480p resolution display kapare ko yung makukuha ninyo dito. Pero kung usapang YouTube naman mga kapare ko, supported na naman nito yung Full HD Plus and also HD Plus resolution. Kaya wala na rin masyadong magiging problema kung YouTube lang naman yung pag-uusapan natin or panonoodan ninyo dito. Ngayon mga kapare ko, for sure yung nasa isip nyo ngayon ano ba yung performance ng device na to at pwede ba yan for gaming? So ngayon, ipasok natin yung kanyang gaming capability or performance niya mismo. Unang-una, yung ginamit dito na chipset is ang Unisoc T606. Meron tong CPU na octa-core, merong max clock speed na 1.6 GHz Cortex A75 yan, and GPU na Mali G57 MP1 na kung saan nakakuha tayo dito ng Antutu benchmark score na 243,000 Antutu benchmark score. At pagdating sa kanyang thermal test, syempre pasado dahil hindi naman ganong kalakasan dito ng chip na to at hindi din tayo mangangamba na makakakuha tayo dito ng thermal throttling problem. At ang maganda pa dyan, meron na rin tayo ditong regular version na 8GB RAM, and then meron na rin tayo kapare ko dito na UFS 2.2 128GB internal storage, which is maganda dahil hindi na old version or old configuration yung ginamit na storage version dito dahil ito ay naka UFS 2.2 na. Oo, hindi ito yung pinakamabilis pero para sa isang budget phone, maganda na meron tayong UFS version storage. At pagdating nga pala sa software na ginamit dito, ito ay currently powered by Android 13 na mga kapare ko, kaya yung ibang mga features na hindi nyo nakikita sa ibang mga budget level phone na nasa Android 10 to Android 11 or Android 12 meron na dito mga kapare ko. Okay, ngayong na-discuss ko na sa inyo yung mga specification na kinakailangan nyong malaman para magkaroon kayo ng idea kung ano yung performance na itong device na to, simulan na natin sa gaming para mas makita natin kung ano nga ba talaga yung kayang gawin na to. Okay, yung una nating nalaro dito is Mobile Legends at ito yung supported settings niya. Surprising dahil meron na tayo ditong ultra graphics and then meron naman tayo dito para ko na super refresh rate. At kaya ako nasabi na surprising dahil yung iba nating mga devices, lalo na yung mga bagong labas ngayon ng MediaTek, ay wala pang ultra graphics dito sa MLBB at kinakailangan pa siyang i-manual request or kaya i-update ng developer. Pero anyway, hindi naman yan yung pinaka-agenda natin sa part na to. Okay, pagdating sa gameplay ng ating Itel P55 4G, dito sa MLBB ay okay naman. Usually kung MLBB lang talaga yung usapan or yung lalaroin mo sa device na to, ay talagang maninailed niya yung performance na hinahanap-hanap mo. However, meron pa rin talaga kapare ko na hindi okay sa kanya habang naglalaro tayo at yun yung kanyang hindi consistent na pagbibigay ng FPS. Kung makikita natin na ka 90Hz to kaya super lang yung supported niya na frame rate or refresh rate dito sa game, nakakuha naman tayo dito ng 55 to 70 FPS. Kaso nga lang, hindi ito consistent. Kaya talagang paakyat baba siya ng akyat baba. At merong mga times na pumalo or bumaba ito ng 45 FPS. So, matasabi ko ba na playable tong MLBB dito sa ating Itel P55? Yes naman kapare ko, playable siya lalo na kung mga minimal lang naman yung mga FPS drop natin. Nakakuha ko lang naman yung FPS drop na tinutukoy ko na yun kapag meron na talagang marami nangyayari sa screen, which is normal lalo na sa gantong device na hindi naman ganong kalakasan yung kanyang chipset. Kaya kung MLBB lang talagang usapan, wala nang duda na kayang-kayang i-nail ng device na to yung performance niya doon. At kung merong mga nagbabalak bilhin to para gamitin isang gaming phone, wag nyo nang ituloy dahil madi-disappoint lang kayo sa performance niya. Kagaya na sinabi ko, okay siya sa MLBB pero mayroon pa rin siya mga limitations, meron pa rin siya mga cons, which is yun yung kinakailangan yung isaalang-alang kung bibili kayo ng device na to. Hindi siya pwede for hard gaming sa MLBB, pwede siya for minimal. Yun lang. At pagdating nga pala sa temperature na nakuha natin dito, hindi naman ganun kainit itong device na to dahil pumalo lang naman to ng 39 to 41 degree Celsius. Anyway, tinesting ko nga rin pala dito mga kapare ko yung wall drift at ito yung supported settings niya. Meron tayo ditong 90 FPS, graphics niya is high, so yun yung pinaka max out settings niya para sa 90 FPS natin. At pagdating sa performance ng device na to dito sa ating wall drift, okay naman. However, yung pula na sinabi ko sa MLBB, ganun lang din yung pula ko dito sa wall drift, which is hindi consistent yung kanyang FPS. Dahil sa simula ng game mga kapare ko, nakakuha tayo ng 90 FPS, which is yun naman talaga yung supported settings niya. At nung nagpatuloy yung laro natin mga kapare ko, bumagsak yung kanyang FPS sa 80 to 70 and then nag-maintain na siya sa 70 to 60 or 60 to 70. So minsan may pagkakataon na pumapalo pa na siya ng 80 to 90, pero yun nga, yung kanyang FPS is hindi consistent.
yun yung endpoint. So hindi siya nagme-maintain ng 90, hindi din siya nagme-maintain ng 80, nagme-maintain siya sa 60, 50 at saka 70 FPS, lalo na kapag maraming mga nangyayari. At kung ako yung tatanungin ninyo, para sa akin okay na naman to. Playable naman yung Wild Rift dito, yun nga lang ito pa rin yung issue same sa MLBB na hindi consistent yung FPS. Pero kung performance wise nandun naman, malalaro mo yung game ng walang masyadong problema, hindi ka may ilang, hindi ka mababatrip, ganon yon based sa experience ko. Pero it depends na lang kung mga FPS sensitive kayo dyan or enthusiast, siguro mananakit yung mata nyo kung maglalaro kayo sa device ito. Pero para sa akin, okay naman. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito sa Wild Rift, nakakuha lang tayo ng same temperature sa MLBB which is 39 to 41 degrees Celsius, which is not bad kapare ko. So mga kapare ko, yung next naman nating nalaro dito is Firelight 84. At ito yung supported settings niya. Meron tayo ditong balanced graphics and extreme frame rate at low resolution. Pagdating naman sa gaming performance ng device ito dito sa Firelight 84, okay naman. Playable na playable yung Firelight 84. Yun nga lang, potato graphics tingnan kapare ko yung graphics niya kasi nga balance mode. Yan talaga yung medyo cons or yung kapalit kapag gagamit ka ng balance mode pagdating dito sa kanyang graphic settings. Talagang magiging potato graphics siya tingnan. Pero pagdating naman sa kanyang FPS, na-nailed niya naman, nagme-maintain naman to ng 60 to 70 FPS which is not bad. However, yung una nating laro nakakuha tayo ng 90 FPS pero sa pagpapatuloy ng laro natin, nakakuha na lang tayo dito ng 60 to 70 which is same lang din sa MLBB at saka sa Wild Rift at yun na talaga yung pinaka max out na kayang ibigay ng chipset na meron tong Intel P55 4G kaya walang na tayo kinakailangan pang iangal doon. Pero pagdating sa capability niya dito sa Firelight 84 ay okay naman. Talagang kaya naman, nakakapaglaro ka naman, yun nga lang potato graphics siya. So minsan meron mga minimal FPS drop which is hindi naman natin yan maiiwasan dahil nga medyo mabigat din tong game na to which is hindi naman talaga build para sa mga gantong phone na merong mabababang chipset. Pero yung endpoint natin dito is playable naman siya dito sa Firelight 84. By the way, ito nga pala yung mga nakuha nating temperature dito sa Firelight 84. Ito yung sa first game. Nakakuha tayo ng 40 to 41 degrees Celsius. Samantalang sa second game naman, nakakuha tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. So hindi naman yun masyadong surprising dahil nga kagaya ng sinabi ko, hindi naman ganun kalakas yung chipset na meron to kaya hindi din siya mag-iinit ng sobra-sobra which is nice. So syempre, tinry din natin to sa COD mga kapare ko at ito yung supported settings niya. Meron tayo ditong medium graphics and then meron tayong high frame rate. At pagdating sa kanyang gaming performance kapare ko, medyo okay naman siya. Playable naman siya kung ako yung tatanungin ninyo. However, yun nga lang, hindi consistent yung kanyang FPS. Kasi kapag walang mga nangyayari, nasa 60 FPS siya. Tapos doon kapag mayroong mga nangyayari, maraming animation, maraming explosion, maraming combat na nangyayari sa screen, bumabagsak yung FPS niya sa 45 to 40. And usually, bumababa pa siya ng below 32 FPS. Pero yeah, pagdating sa kanyang gameplay, okay naman, playable naman. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-okay dahil nga hindi consistent yung kanyang FPS. Medyo playable siya. At kung ako yung tatanungin ninyo, hindi ako maglalaro ng CODM sa device na to. Okay, ngayon malinaw na kung ano yung kayang ibigay na performance pagdating sa gaming ng device na to. Ngayon, pag-usapan natin yung iba niyang features para magkaroon kayo ng idea kung ano pa yung kaya niyang i-offer. Unahin natin yung kanyang battery. Dahil ito ay meron ng 5,000 mAh of battery at meron tong 18 watts charging support. Na kung saan, kaya mo ma-full charge yung device na to sa loob ng isang oras or higit pa. It depends kung i-charge mo siya ng 20% to 80 or 0 to 100. Nakadepende yan. Meron nga rin pala itong mga special features. So dito, unahin natin yung ating smart panel. Sa smart panel mga kapare ko, meron tayo ditong sidebar na kung saan pwede natin i-access yung ibang mga application na supported ang floating window, which is isa sa pinaka-useful na features mga kapare ko kasi syempre habang gumagamit tayo ng ibang application, pwede natin i-access yung ibang app nang hindi naka-split screen mode or hindi naka-compromise yung size ng mismong application. Dahil nga naka-floating windows na nga siya. For example, nanonood ka ng YouTube video and then may nag-chat, gusto mo siyang replyan. Pwede gamit-gamit yung ating floating window functions dito sa ating smart panel. Diba? Next sa function naman is itong game mode. So dito sa game mode niya, hindi siya masyado kompleto dahil nga hindi naman gaming phone ito. Like yung game anti-addiction, hide notifications, game data para malaman mo kung ilang oras ka na naglalaro ng game at kung ano-ano pa na hindi masyadong game enhancement features kasi nga hindi naman ito isang gaming phone. Kaya yung mga features na available dito is just a common features lang. So yung next feature naman natin mga kapare ko is tinatawag na dynamic bar. So para lang tong dynamic island ng iPhone na kung saan magkakaroon siya ng interaction sa mga notifications, specifically yung mga importance lang like yung mga face unlock, background calls, charging animation at kung ano-ano pa. Yun lang naman yung madadagdag dito which is para sa
akin is gimmick feature lang. Anyway, pag-usapan naman natin yung kanyang camera performance, kung ano yung makukuha ninyo sa camera nito. So pagdating sa main camera nito mga kapare ko, meron tayo ditong 50MP and then meron din tayo ditong 0.08MP auxiliary lens or AI lens. At pagdating sa video capability na kaya na itong i-shot kapare ko, kaya na ito ang 720p at 30fps and 1080p at 30fps din. Pagdating naman sa selfie camera nito mga kapare ko, meron tayo ditong 8MP at 1080p at 30fps na video resolution capabilities. And yes mga kapare ko, itong both camera na to ay walang support ng EIS or OIS man lang. At pagdating sa mga photos na nakuha natin, ito yung kanilang quality. Okay naman yung kanyang quality kung ako yung tatanungin ninyo. Yun nga lang, hindi ganun ka-sharp at hindi din ganun ka-detailed. Talagang mayroong mga softened part dun sa photo and also hindi din ganun ka-accurate yung kulay. Minsan, saturated at vibrant yung kulay ng photo, minsan, hindi. Usually, hindi siya consistent. Same lang din sa gaming performance niya. Pero para sa akin, okay na yung kanyang photo quality para sa presyo na meron siya and also sa value na kaya niyang ibigay. And usually, okay naman yung kanyang photo quality once i-adjust natin kapare ko yung kanyang exposure. Para magkaroon kayo ng idea, ito yung hindi adjusted yung exposure which is yung auto lang, and then ito naman yung manual adjust yung kanyang exposure. Kung makikita ninyo, mas naging sharp and also mas naging detailed yung kuha ng photo natin dito, unlike dito sa umpisa na medyo soften, medyo bright, na wala na yung detail kung hindi kulay na lang and also yung brightness na lang yung nakikita. Unlike dito sa in-adjust yung exposure na mas naging dark ng konti pero nandun yung detail, nandun yung kulay, nandun yung quality. So, kailangan nyo lang i-adjust siya. Pagdating naman sa video quality na ito mga kapare ko, just I said, wala po itong EIS kaya hindi ganoon ka-stable yung video. Pero pagdating sa kanyang video quality, okay na rin naman para sa kanyang presyo. Okay? Okay lang siya para sa kanyang presyo kasi wala naman ako nakita na under 5,000 pesos phone na maganda talaga yung video quality. So pwede nyo nang pagtsagaan kumbaga. At pagdating naman kapare ko sa kanyang front-facing camera, medyo wash out na talaga yung kulay dito. Hindi na ganoon kaganda tingnan and also hindi na rin ganoon ka-detailed yung ating makukuhang photo dito. Pero kinakailangan nyo lang talaga ng proper source of light para ma-nail yung pa rin yung gusto nyong photo. Yun nga lang, kinakailangan mo yung gawin every time na gagamitin mo tong device na to. So hindi siya makukuha sa auto or hindi siya makukuha sa auto processing. So mas maganda, medyo hanap ka ng magandang angulo para maka-nailed ka ng magandang photo. Pagdating naman kasi sa detail, nandun naman talaga, yun nga lang hindi ganun kaganda. At pagdating naman sa sample video quality natin dito sa front-facing camera, ito yung sample natin. Ito yung video quality ng ating itel P55 4G. At ito ay 1080p at 30fps which is ay common, wala tayong kinakailang asahan. At ito yung kanyang quality. By the way, yung ginagamit ko rin nga palang mic dito is yung built-in mic ng ating mismong device. Kaya ano sa tingin niyo? Maganda ba or hindi? Okay ba yung quality or hindi? Okay, ang 4,000 plus question ninyo ngayon marahil, worth it bang bumili ng itel P55 4G? Ang sagot dyan mga pare ko ay para sa akin, hindi na oo. Hindi dahil kung gusto mo ng medyo malakas yung performance, maganda yung capability niya pagdating sa gaming at medyo malakas din yung kanyang mobile data, syempre mag itel P55 5G ka na lang. Pero kung gusto mong manood dito ng mga YouTube videos, medyo maganda yung design, medyo kaya din makipagsabayin sa gaming and also medyo okay yung camera, okay din naman po ito. So medyo magbabawasan kayo ng 1,000 doon sa 5,800 plus na itel P55 para makabili ka ng itel P55 na 4G version, which is para sa akin okay para sa kanyang presyo. Okay, ang usapan para sa kanyang presyo. Pag-usapang performance and camera, okay naman. Usually maganda naman talaga yung camera niya, maganda yung detail, nandun naman din yung kulay, yun nga lang hindi consistent. Ibig sabihin, minsan vibrant, minsan hindi, minsan maganda yung kanyang photo processing, minsan hindi, minsan okay yung iyong color tone, minsan hindi. So ibig sabihin hindi siya consistent kaya nasasabi ko na hindi siya ganun ka-okay. So yung endpoint nito para dun sa tanong ninyo, ang sagot ko is oo at hindi. It depends yan kung anong klase kang user. Kasi kung medyo gamer ka at binabalak mong bilhin tong phone na to, madidismaya ka lang dahil mabibitin ka talaga. Pero kung gusto mo lang ng phone na pang secondary, gusto mo maglaro medyo mild gaming lang, o kaya gusto mo mag-take ng photo pero hindi mo kinakailangan ng sobrang ganda yung quality, syempre definitely ito na yon. Lalo na kung pang regalo nyo na lang yan or kaya pang gagamit ng anak ninyo, pang online class, etc. Pwede to dahil okay naman to for multitasking dahil big naman yung RAM niya. So yun lang yung masasabi ko about dito sa itel P55. Kayo, ano bang opinion ninyo about dito sa device na to? Okay ba siya or hindi? Comment down below at pag-usapan natin yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out.